I'm afraid that I'm alone. When I can see beyond today, I'm sure of what is true. I turn my heart in silence prayer to all I know of you. Still you are the faithful Father, time says your loving hand. Still you are the place of shelter in this lost and buried land. Still you are the God of heaven, forever's in your hand. And reveal yourself to be the great I am. And still you are. I can never understand it, how your love remains the same. With a world that's full of restless heart in a constant state of change, you prove me that you're worthy of the trust I place in you. You've been through all the ages past, the only source of truth. Still you are the faithful Father, time is in your loving plan. Still you are the place of shelter in this lost and barren land. Still you are the God of heaven, forever's in your hand. You reveal yourself to be the great I am. And still you are. Reveal yourself to be the great I am. And still you are. Still you are. Still you are. Magkinaon sa man ang kalibutan, ang Ginoo nagpabilin nga siya. Mga igsoon. This morning, magpadayon ta sa atong success, mga kaigsunan. 71 na ni sa success. And this is, success begins when you believe in God. Open your Bible, please, to the book of 1 Kings. 1 Kings chapter 17, and we will read verse number 8 and verse number 9. Together go. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity to worship you, to honor you, Lord, in your day. I pray that you bless each and everyone's heart this morning, na masabtan gyud namo ang imong message, Lord, and please use me, empower me this morning to preach your word with boldness and with power. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. Success begins when you believe in God. Now, this is the story about the widow. The widow nga gigamit sa Ginoo, mga kaigsunan, to sustain Elijah. Alright? Now, kay bawta sa story, mga kaigsunan, nga ang Ginoo gipahunong niya ang ulan. Walay ulan for 3 years and 6 months. 3 years and 6 months. Gigamit niya si Elijah to tell King Ahab tungod sa iyang pagka-wicked, mga igsoon, tungod sa iyang pagkabadlungon nga hari. According to the Bible, wala na'y mas mulabaw pa niya nga nahimong hari. So siya'y pinaka-wicked sa mga nahimo ng hari. Unya, naminyo pagid siya ni Jezebel. Unya, kay na ta si Jezebel, unsa na siya? Di ba na siya sirena? Si Jezebel was the wicked queen. Grabe kay ka-wicked ni si Jezebel, mga kaigsunan. So nag-abot si King Ahab ug si Jezebel equals more wickedness. So ang gihimo ni Jezebel, iyang giinitan ang tanang mga prophets, mga kaigsunan. And that is why Obadiah, gitaguan niya ang mga prophets dito sa cave, unya gisustain niya. But praise God,
Elijah among all the prophets in his time. Si Elijah mao'y gitaguan sa Ginoo. No, kay sa kadaghang prophet sa panahon ni Elijah, si Elijah magigipili sa Ginoo to tell King Ahab nga di nako pauwanon for 3 years and 6 months. Laliman ka kung say may tabo sa usa ka lugar kung wag uwan, 3 ka tuig. No? Drought mga kaigsunan. So naughan ang tanan nga mga tubigan nila, naughan ang sapa, nauga, no? Wala nay supply sa tubig. Pero gitaguan sa Ginoo si Elijah ngadto sa cave unya sa Brook of Cherith, dito siya nagsustain sa iyahang water hangtod nga nauga mga kaigsunan. Unya gisustain sa Ginoo si Elijah og bread and flesh in the morning and bread and flesh in the afternoon. And after a while, according to the Bible, iya na yung giingnan kay nauga naman ang Brook of Cherith, ningon din siya sa verse nga atong gibasa mga igsoon. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Mga kaigsuonan, kung atong una-unaon, panahon sa drought, unya widow, ang kaning lesson mga kaigsuonan will teach us that God doesn't need a great man to sustain the man of God. He doesn't need a great man to sustain the man of God. Dili manginahanglan na Ginoo great because our God is great already. Wala siya nanginahanglang tao ngilngig sa iyang kaugalingong unahuna mga igsoon. So ato makita ang attitude sa Ginoo diri pinaagi sa kinabuhi sa widow woman o pinaagi sa kinabuhi ni Elijah mga igsoon. Ug usaray nakita nako nga parihas ni Elijah ug sa widow woman, they believe in God. They believe in God. Sugod kang Elijah, mga igsoon, nagsugod ang kadaugan, dili man gud makita nimo kadaugan kung way kasakit pod. Amen? So, ang kadaugan, makita nimo sa kinabuhi ni Elijah, ni believe ra gid siya sa Ginoo. O, kakuyaw ana nga ipaingon ang hari nga dili mo 3 years and 6 months. Kakuyaw ana ang hari mo imong ingnon. Di ka ipapatay sa hari. Pero gibuhat ni Elijah because he believed in God. Sa diyang gingnan siya sa Ginoo nga adto sa cave, ako kang isustain. Ni believe siya sa Ginoo. Ug karon mga kaigsuonan, another command sa Ginoo kang Elijah adto didto sa Sidon na ay widow dito nga akong gi-prepare para i-sustain ka. So kung atong basihan mga kaigsuonan si Elijah o sa atong tanawon, atong basihan kung ikaw si Elijah, daghan kay kag pwede ireklamo. Sure ka Lord, widow. Nya kay po biya pag widow guys, gutan sa una pag widow, buhi unon. Unya mo ipabuhi nako ang widow. Nga buhi unon man ang widow. Suportaranan man ang mga widow. Pero ni-believe man sila sa Ginoo and that is why it happens. So doon ay tulo ka butang nga atong i-learn this morning mga kaigsunan regarding the widow woman. No, wala tay problema kang Elijah. We believe that Elijah believes in God yun sa iyang kinabuhi, and that is why nindot kay record sa Bible when we talk about Elijah. But here, the widow woman mga igsoon, nga ani nga point sa kinabuhi ni Elijah ma-introduce sa Bible kung unsa ka grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. Ug tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, nakaangkon siya victory sa iyang kinabuhi. And not only to her life, but also to the life of her son. Amen? Now, tulo ka butang. Una, God sustained the widow to sustain the man of God. God sustained the widow to sustain the man of God. So kung imong basihan mga kaigsunan,
dili ka lang gahapon lang or usa ka semana or usa ka buwan, wa man nag-ingon ang Bible diri, pero igo gyud nga nauga ang brook of Cherith. Una pa gipaadto sa Ginoo si Elijah sa widow woman. So kung imong imaginon unsa siya kadugay, maka-imagine gyud ta kung kano sa mahubas ang brook, ang sapa. Kung kano siya nauga, mao tong panahon nga gipaadto na siya sa widow woman. Now, kung atong unahon, widow woman, walay pangwarta, walay nagbuhi. Kaysa may sustain niya. So God sustained that particular widow woman para sa usa ka misyon, mga kaigsunan, nga i-sustain niya ang prophet. Pagkanindot mo trabaho sa Ginoo, no? Kung atong subayon sa atong tawhanon nga pangunahuna ba, grabihan no, wag gyud kalibutan ang widow woman. Nga gi-prepare di siya sa Ginoo. And sometimes we do not understand the working of God. Nga naman, tungod kay, yes, gi-prepare sa Ginoo ang widow woman to sustain Elijah, mga igsoon, pinaagi sa pagkaon ha, pagkaon. Dili kay kanang katulgan lang, kundi board and lodging. Board and lodging ni. Wala na, wa man ta mag-ingon nga, di na, gikapoy ng mga raven. Gikapoy na ginogbuhi kang Elijah dito sa cave. No, it's not. Pero mga igsoon, gi-prepare sa Ginoo ang widow, giunsa niya pag-prepare, mga kaigsunan, with a handful of meal, ang nabilin. So kung imo unaw-naon ba, imagine nimo, how can that widow woman sustain Elijah sa pagkaon pinaagi sa handful of meal? Ug nganong gipaabot sa Ginoo, mga igsoon, nga ang mahabilin handful of meal before gipaadto si Elijah to sustain him? No? Usahay atong maunahuna ba? Kung kano sa anong tawa, no? Kanang gamay na kayo budget ba? Naadihan da kong buluhaton? Wala ka kay baw, gi-prepare ka sa Ginoo, ang nawa ra sa imuha pagtuo. And that is why you did not receive the victory, because you failed to believe in God. Remember this always. Success begins when you believe in God. Dili gyud na nimo makabot ang kadaugan kung ma-miss out nimo. Mas grabe ang fear sa imo kasing-kasing kaysa faith nimo sa Ginoo. Unsay mabuhat niya aling nga sitwasyon sa kagamay sa atong budget, sa kadako sa anging buhaton, mga kaigsunan. But if we are going to believe in God, just like this widow woman, maangko na to ang kadaugan. In 1 Kings chapter 17 verse number 9, basahon na kong balik. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Dwell, mga kaigsunan. This is not a one-time meal. Dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Command ang gigamit nga word sa Ginoo, mga kaigsunan. Behold, na nakoy gimanduan dito nga widow woman to sustain you. So ang faith ni Elijah, pasar. Pero atong i-check ang faith sa widow woman, mga kaigsunan, kay ningon ang Ginoo, gi-prepare na siya. Yun sa pag-prepare, handful of meal. Handful of meal, gi-prepare siya sa Ginoo. But in the book of Luke, mga kaigsunan, gigamit ni Christ nga illustration ang widow woman. In the book of Luke, chapter 4, sa kadaghan nga widow sa atong panahona sa ilang lugar, mga kaigsunan, kani nga particular widow mo i-prepare sa Ginoo. In verse number 24 to verse number 26, the Bible says, and he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. Kung atong ma-imagine, mga igsoon, unsay mga kinabuhi sa prophet sa panahon ni King Ahab, sa panahon ni Jezebel,
pagkalisuras kinabuhi sa mga prophet sa ilang panahon sa diyang ni reign King Ahab. Delikado ang kinabuhi nila, and that is why hilabi na mga igsoon sa dihang gi-proklamar na ni Elijah nga way uwan sa sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan. Ni samot ang kasuko nila sa mga prophet. So, sa ilang kaugalingong country, pangitaon ang propeta. Nga naman, di mo makita maglakaw-lakaw, delikado ilang kinabuhi. So diri gigamit sa Ginoo, yes, no prophet is accepted in his own country. In verse number 25, but I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land, but unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. Amen. Sa kadaghang tao, ang kaning a widow may gipili sa Ginoo mga kaigsunan. And that widow could be us today. Amen. Posible ang imong kahimtang karon sama sa usa ka widow nga nakita nimo ang imong panudlanan gamay na lang kaayo, and then naay a challenge gihatag ang Ginoo nimo sa imong kasing-kasing, but God is waiting for you to believe in Him so that He could work out sa imong kinabuhi mga kaigsunan. So diri kani gi-prepare gyud ni sa Ginoo kay gigamit gud siya ni Christ nga illustration sa panahon ni Elijah. Daghang widow. Pero wa gyud gipadala nako si Elijah sa bisan kinsa lang nga widow, but for kani nga particular widow sa Sarepta. Sa Sarephat. So gi-prepare gyud siya sa Ginoo. Unya kung atong sabton mga kaigsunan, gabiha mo prepare sa Ginoo no? Handful of meal raman ang gibilin. Di ba kita kung mo preparar ta kana naay mo abot niya, naay kanang buhion o pila ka sakong bugas andam-daan, pila ka kilong karne hila andam-daan, kay ngano man ngandam good nya, ingon ani mangandam ang Ginoo. Muna ang requirement gyud mga kaigsunan, if you want to serve the Lord, believe in Him. Sa iyo na kay believe igsoon kung makita ka tuni-tuni lang ang pagkaon. Sa iyo na kay believe kung makita nimo ang account sa bangko dagko kayo. Sa iyo na kay believe kung dagkog pundo ang kasimbahanan. Sa iyo na kay believe sa mga membro. Sa iyo na kay believe. But can you believe God? Can you believe God in His work mga kaigsunan? Nga mo trabaho ka with what you have in your hands? Or mawori ka sa imong kaugalingon. Saon na lang akong kinabuhi. But you do not understand that God prepared you when He saved you. When He saved you, He has a plan in your life na iya kang gamiton mga kaigsunan for the furtherance of the kingdom of God para paghakot o mga katawhan dadon sa iyang gingharian mga igsoon. Apil na ka sa plano sa buluhaton sa Ginoo? Ang question, asa naman ang imong pagtuo sa Ginoo sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi? Ngano ang nawori magka sa handful of meal sa imong kamot? Nganong mas gitagaan man imong pagtagad ang kanang gamay kay naningkamot ka imong padakon kay gamay ra kay ni pastor, ako sa ni padakon pastor, mga lagad na lagi ko sa Ginoo pastor. Well, nagpaabot ang Ginoo kung kano sa kamo bilib para iyan ang padakon ang imong gitinguhang mudako. Kay mo man ay na-miss out sa mga membro. Mo na na-miss out sa mga giluwas sa Ginoo. Mo na nahurot ang ilang edad, nahurot ang ilang panahon diri sa kalibutan mga igsoon. Wa gyud nila nabutang ang ilang kinabuhi diha sa buluhaton sa Ginoo. Tungod kay nagsige sila og pangitag paagi, usaon nga mudako, una sila mga lagad. Mga igsoon, walay kadaugan kung di ka motuo sa Ginoo. Believe in God and you can see the victory. Amen? Because success begins when you believe in God. Ikaduha mga igsoon nga makita nato nga lesson sa widow.
The widow's willingness to sustain the man of God. Blessing na. The widow's willingness to sustain the man of God. Kaya ba mga nung willing siya? Because he believes in God. Nagtuo siya sa Ginoo, mga igsoon. Kaya gi-prepare siya sa Ginoo, siya napilian, it means sa iyang kasing-kasing, nakita sa Ginoo, mga kaigsunan, unsa ang pagtuo niya sa Ginoo. Now, balik ta sa 1 Kings, chapter 17. Verse number 10, hantod sa verse number 15. The Bible says, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Mapay lang pagkita, sugod dayon. Nanong kampante man si Elijah? Because he believed in God. O sa may gisulti sa Ginoo, ako na itong imanduan. So di na siya kinahanglan manghangyo, mga kaigsunan. Let me tell you this. Gimanduan na mo sa Ginoo, nanong magpasugo pa mo sa pastor. Ya kay di pa gyud mo tuman. Gi-prepare na mo sa Ginoo. Giluwas na gud mo. Pagluwas sa Ginoo ninyo, gi-prepare na mo para sa buluhaton. Nya nganong kinahanglan pa man maugtas ang pastor para igno lalima ka maupay la pagkita. Pagkita niyo, dara widow woman ay dara. Day. Kuhay ko kog tubig day kay mo inom ko. O ikaw be, maupay pagkita ninyo gisugo dayon ka. O sa imong bation. Kuya, wani niya good. Who you? Di ba? Ang atong attitude manggawas dayon. Pero lahi gyud ni mga kaigsunan kaning ni believe sa Ginoo. Kay pagkakita niya, gisugo siya sa propeta mga kaigsuon, sugot siya. O niya sa dihang ni lakaw na siya mga igsuon, tanaw sa gibuhat ni Elijah. And as she was going to fetch it, nituman siya, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Tubig ang gisugod. Pagkahumanday, apili sagpanday. Wa pagani na nakuha ang tubig, gitawag siya, day. Apilig pan. Dito na ang babae nahimong honest sa iyang kanang sitwasyon. Wala siya nasuko, mga kaigsunan. Iyan ang giingnan si Elijah. Ala, kanang last na rabagyon niya among pagkaon. Tama ha? In verse number 12, and he said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Pasabot ana, sure na sure, last meal na ninamo. And we will die. Nga naman, walay uwan. Walay anihonon. Nananumunta ko sa kuan ka ng akong backyard. Wala na. Nangamatay ang tanom. Wala na yung pagkaon. Last na yun eh. Amen? Pero sa ingon sa Ginoo kang Elijah, ako itong gi-prepare. Tuo magkana niya. Taon mga malingaw ka aning hitabuan mga igsoon, makita gyud nimo nanimaho ang pagtuo sa Ginoo. Amen. Usay inunta nga ay mga kanang balibaran ka ba? Gi-prepare sa Ginoo. Kabantay mo ngano ang pastor dukdukon gyapon mo kay ba ang pastor mga pobre mga membro kasimbahanan pero ngano dukdukon mag giving. Ha? Ngano i-challenge man gyud ang mga katawhan sa Ginoo sa mga pastor nga let's give to the Lord. Let's return our tithes. Kay ba ang pastor nga ang mga kamimbruhan nagkalisod mga igsoon. Ngano dukdukon man. Kay gipreparar na mo sa Ginoo.
gihuwat na lang sa Ginoo, kanus amo mo tuo sa inyong bahin. Kaya mga pastor nga wa po'y pagtuos Ginoo, mahadlok ug tudlo giving sa iyang mga membro. Labi na inigtanaw, nagkalisod ako mga membro. The more magkalisod, kung dili tudloan. Amen? Tanawa, usay gitudlo ni Elijah diri sa widow, giving. If you want to be successful, unahan Ginoo. Mo na iyang gibuhat mga igsoon. Ang gisulti sa babay, wala, mamatay na mi, last meal na ni. Tanawa sa tubag ni Elijah. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Kung walay pagtuo ang widow woman, magyaw-yaw na ni siyang Elijah. Elijah, gahi kag-o, last na lagi ni. Igo na ni namo, kuwang pagani ni kung tinudon. Unya, pauna na hinuong ka, unya magluto mi, naunsa man ka. Amen? No, atong ikuan karon sa sitwasyon sa church. May challenge ang pastor. Return your tithes. Nya pagkuman gikan mo sa inyong balay, naglalis pa mo kay unsa na ninyo ipalit unya pagkaon. Pag-abot diri tudluan mo og giving mga igsoon. Unsay tan-awon niyo nako? Ha? Unsay tan-awon niyo nako? Ni si pastor wag ni. Uy nahuna ni si pastor ay. O di unsay tan-awon ni Elijah? Ang wa ninyo nakit-i, ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ngoy wa ninyo nakit-i. Ang inyong nakita, ang kawadon, ang inyong nakita, ang kuwang, ang inyong nakita, ang kaluyahon, ang inyong nakita, ang inyong weakness, mga igsoon sa kinabuhi ninyo. But you did not see God in your life, that He can do anything that pleased Him. And you know what can please God? Nga ma-blessed ka niya. Mao na miss sa mga Kristohanon. Kaya nawala ato pagtuo, igsoon. Mao na way kadaugan. Muna ang widow woman gi-prepare si Ginoo, makita gyud nato nga gi-prepare siya si Ginoo kay sa dihang niingon siya mao na lang gini nabilin as the Lord liveth. Elijah mao na lang nabilin. Naginan siya, sige. Okay. Lutuin ko una. Ya pagluto pud inyo. Elijah, wa kasabot. Wa kasabot mura magkagipasulbad 5 plus 5 plus 5 equals 550. Usa ra gyud na miss pagtuo, sakto lagi na. Nakasugat na mo na nga mathematics. 5 plus 5 plus 5 equals 550. Sakto na. Sakto lagi na unya ako na iko. Naray na miss usa pagtuo sa Ginoo. Usa ka linya nga gabarog. Ibutang nimo sa first nga plus 5 plus, himo siyang 4. 5, 4, 5 plus 5 equals 550. Sakto. Dali na, miss. Ingon na mga igsoon. Ang na-miss na to is God. God is watching us. God is just waiting for us to believe. Ngadto niya. Amen? So, nakita na to ang senaryo. Pagkadungog ni widow woman, nga unaha ko. Unya, unsa may nitabo. For thus saith the Lord, ingon si Elijah, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Unsa nitabo na yun? And she went and did according to the saying of Elijah. Woo, praise God. Amen. Success begins when you believe in God. That's why we miss our success, because we miss to believe in God sa panahon sa atong kalisod. Kay ba mga Kristohanon, unsay mabuhat sa mga Kristohanon karon? Sa panahon sa kalisod, i-miss nila ang church, i-miss nila ang tithes, i-miss nila ang offering, i-miss nila ang tanan nga kanabitong murag tan-aw nila nga habuan na noon mi nga dapat tagaan man ta mi. O diha magkaangay i-test.
Kay ingon ana mo prepare ang Ginoo. Kay ba mo sige prepare sa Ginoo, not your pocket. Ang gi-prepare sa Ginoo is your faith. Kay wa gyud problema na imong pocket. Your pocket is not the problem. The problem is your heart. Capable ba imong heart mo receive sa blessing sa Ginoo? Because the pocket is God's problem. Your heart is your problem. So kung madil na nimo imo kasing-kasing mga igsoon, kung imo na mapanday, kung imo na siya mabadlong, kung imo na siya mapreparar sa pagtuo ra gyud ang gikinahanglan na. Ginoo mo'y bahala sa imong pocket. Can you believe? Diha magkalisod ang Kristohanon. When I strongly believe mga igsoon, wa gyud Kristohanon magkalisod kung motuo ang mga Kristohanon sa Ginoo. The widow's willingness to sustain the man of God in spite of her situation. Nago siya anak. Nganong wa man gipili sa Ginoo ang widow nga may anak? Pwede man may mong widow ang may anak, naminyo niya, wa sila anak, namatay ang bana. Kay daghan widow sa ilang panahon, kay mga asawa sundalo di ay. Kay bo na ilang gubat sa una, mura magbinuang kayo, atubangay ba? Binunalay. Hanto na invento na ang kanyon, ingon na magkuan gyapon sugaton gyapon ang mga kanyon. Ang ilang i-shield ang mga tao. Di ba? So daghang kang widow. Amen. Dito sa Pilipinas kung mandatory na nga magsundalo sa ka, una ka manginabuhi sa imuhang normal nga kinabuhi. O daghang widow diri sa Pilipinas. Pero pasalamat na lang ta nga wa nay gubat diri, wa nay gubat ba, lain-laing nasod, wa nay gubat. Nanata sa peace. Pero nay umaabot nga dakong gubat. May na lang kay wa natana diri. Amen. Ang willingness importante kay mga kaigsunan, because willingness is the result of your faith. Ang imong willingness resulta na sa pagtuo. Muna bison saan imong pugos ang tao, di ka na siya mabuhat kung wa siya nituo. Makita ra ka og tawo nga willing tungod kay nituo siya sa Ginoo. Number 3. The widow's blessings for sustaining the man of God. Naagi blessing mga igsoon, especially when you do it for the man of God. Naagi blessing. Naagi blessing igsoon. In 15 and 16, the same chapter, the same book. It was Bible. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. Sa to pa si Elijah ni stay you dito dugay-dugay. Kay gimension man kinsay nakakaon. And she, ang widow, and he, Elijah, and her house, to iya anak, did eat many days. Unsa man ang many days diha? Hantod na human ang 3 years and 6 months. No, wata kay bao ba? Ang katong many days after, mga tingali, 1 year, uga na ang brook, uga na, way uwan-uwan, tingali, usa ka tuig. So napay 2 ka tuig og 6 months, nabilin. So mo itong kadugayon, nga nagpuyo si Elijah dito sa widow woman. Imagine na nimo, a widow woman sustaining the man of God, walay pangita, way uma, gibuhi sa Ginoo. Kaya ikaw, di ka katuo nga mabuhi pag ka sa Ginoo karong panahon na? Do you believe that God can sustain your needs? Mao na nga, ang imong unaw-naon, Lord, unsa may mong sistema? No, God has a system sa church age, igsoon. Karon, panahon sa simbahan, naay sistema ang Ginoo. Mutuo ba ka na? Or question ni mo Ginoo, na unsa man ka Lord nga kanang among pastor murag wa man nagkalisod. Mga igsoon, di ba guna para di magkalisod ang pastor kaysa sugot mong sa dili. Ang pastor buhion gyud na sa Ginoo gyud. It's either magpagamit ka o di ka magpagamit, mahibong mo ang pastor mabuhi gyud na siya. Kung mutuman siya sa Ginoo.
Para ikaw po mapanalanginan ka, blessing nimo ang pastor. Nga naman, whatsoever you do to the man of God, God will bless you. And so is you also are a blessing to me. Because if I'm going to teach you the Word of God, God will bless me. Mo na ito relasyon. Mo na kumutudlo, jug ko, bahalag sakit. Kaya nga naman na, di ang panalangin. Uso, pastor, ka na masakitan mi? Dili, ka na mawali ka maturan. Mo na kinanglan ka mo magpastor na mo, ayaw yun kahadlok ka na mga dagways, mga membro. Imagine nga kana sila, puros na sila mga kahoy. Kailangan may mga kuan gyud na mga membro nga musipat din mga sige na, ngigo ko na. Ari tutukan na nimo samot. Amen? Kapit ito kuan si Dr. Babius mantingal ito. Nganingon, Doc, the message is good, very good. Naigo ko ba na siya? Naigo ko. So I'll come again. I will hit you again. Balik, kay igon tayo kagbalik. That's what we need. So, trabaho na kung tudluan mo, i-bless ko sa Ginoo. Kanang wa ko'y pugngan ba? Right? Unya, ang inyo sad, nga you can do good things to the man of God, God will bless you. Tanawa, ang gibuhat niya sa prophet, mga kaigsunan, ni resulta. Ang iyang pagtuo sa Ginoo, ni resulta. Verse number 16, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah, the man of God. Kung si Elijah wala pa nituman sa Ginoo, nga giingnan siya sa Ginoo, at tuang widow woman, ingnan siya, siya mo buhi nimo. Mo sa niya challenge sa mga pastor karon. Tanaw ng mga membro, kalisod mga dagway sa mga membro Kanang church, sige, tagalan ta mog chance, mo bakasyon sa tag-tights. Luuyan ninyo. Mo na idyo mo kaibong. Bisan pa nagkalisod mo, mga kaigsunan, kinahanglan makimata ka ang rason nga nung nagkalisod ka. Tungod kay wa ka nag-tithes, wa ka nag-offering, wa ka nag-support sa mission. Hilabi na mga kaigsunan, kanang once a year nato nga first fruit, kapila na ka tuig nga wa jud na nimo gi-fulfill. Ang panaglanan nimo, ang imong barn dili na punon sa Ginoo. Mo na kung naka sa business, wa gi asinso na imong negosyo. Uli man na, first fruit uli, tithes uli. Expression of love is the offering and the thanksgiving. Gratitude, thanksgiving. So tanan nga klase nga offering, maunay kanang agianan sa panalangin para ang mga katawhan sa Ginoo nga mutuo sa Ginoo, ma-bless sa Ginoo. Pero kay mo unsay buhaton sa yawa? Tuo magkana sa imong pastor. Sell stock na, sell stock. May sell stock, nag-sell stock na ni si Elijah. Kanindot ana nga, Brad, unsa inyo gida pagkaon para nako ron? Di ba? Wala ganyan na mo gibuhat. No? But it is your duty na imong bantayan ang kinabuhi sa mong pastor nga di magkalisod. It is your duty. Kay gipreparar mo sa Ginoo para sa kinabuhi sa man of God. Mo na'y sakto, mga igsoon. Kaya ang man of God sad, gipreparar sa Ginoo para giyahan ka sa imong pagkinabuhi. And that is the relationship of the man of God and the people of God. Sama ani karon na nitabo sa widow woman ug kang Elijah. So we need each other para sa panalangin sa Ginoo. Para perfect match gyud ta. Mo nagmawa mo, luoy kay mo.
Ug mawa ko, ako'y mawagtang, luoy pud kay ko. Kaya i-bless sa Ginoo ang magpabilin man. Amen? Okay na basilan ninyo. Pirmi na ito ni isulti, hantod matagbaw mo. Kaya naman, hantod mapulaan mo ba? Hantod mapulaan mo, inyo nang hunungon. Kaya na magpalta mo og simba, tanawa, how ang imong kasing-kasing, inigbalik ni mo. How ang, oy? Di lang ka maangkon. Muro pag inig-anan mo simbahan, anong meron? Di ba? Mura kag nahabilin gamay ba? Nya dili kay kakasakay bitaw sa kanang sa flow. Kuwang ang imuhang kanang kadasig. Kaya nga naman, na-behind ka. Naay rason, mga igsoon, nga nung ingon anak. Tungod kay pag ikaw ang mawala, naay kuwang diha sa imong kinabuhi. Kaya di ka naman sipiat, naadiri ang panalangin na to. Naa sa atong pagpundok. Kay maunay gibantayan sa Ginoo kay diha siya mahimaya nga ang iyang lawas magpundok mga kaigsunan. Ug mas mahimaya gyud siya kung walay pungkol. Walay kuwang, way pahak. Kamu gani maguol mo kung inyong buhok mapahak? Ha? Inyong ganang tabunan yung pahak. Di ba? Maguol mo eh. Maguol ang usa ka tawo nga maputlan siya kamot, matangtangan og mata. Maguol ang tawo. Kag Ginoo galantaw nato. Ya lawas ta ni Kristo. Lawas ni Kristo, dili lawas nimo. Lawas ni Kristo. Mo nang mahimaya ang Ginoo magtan-aw sa church kompleto. Lipay oy. O, pero na ikaw ba? Magtanaw ka sa iyong anak. Sige, tanaw. Ang anak ko, luoy, ano kong anak, kuwang manigdunggan. Di ba mag-uol ka magtanaw sa iyong anak nga naa siya'y kapansanan? Di ba? O, labay na yung anak nga, natao siya nga, kumpleto. Nya, naitabo ba? Nadisgrasya mong anak, naputlag tiil. Ikaw nga ginikanan. Malipay ka, mag-uol. Habang buhay kang mag-uol, kaya magtanaw sa imong anak. Yes, kung anak ko kung nabantayan pa lang ni siya. Amen? O imagine na, ang Ginoo, nagtanaw kanunay na to, every time mag-meet ta as a church. Do we consider the body of Christ? Amen. Muna, kung i-believe ta mga kaigsunan sa Ginoo, ang kadaugan naton tanana, wala dito sa gawas. Diya diri sa sud. Kinahanglan magsugod gyud diri sa sud. Unya pag human diri sa sud mga kaigsunan, manlakaw dayon taga madinaugon. Pasabot na mo claim na lang ta sa victory nga sa gawas. Pero ang diri gyud ato siguruhon. Ang kadaugan nagsugod diri. Ngano man, success begins when you believe in God. Ay kung gina magsugod imong pagbilib sa Ginoo dito sa gawas. Nya mo lang ni anhi ka diri. Nagsugod ang imong pagbiliv mga kaigsunan, diri mo na paggawas nimo madinaugon ka. Right? Mo na importante ang church sa atong kinabuhi. Ayaw jud yung image gyud. Church is very important to my life. Ibutang gyud na ninyo sa inyong kasing-kasing. Never miss nga intentional, labi nag-intentional. Nga labi nag kanang ang rason nato mga kaigsunan nga gikapoy lang ka. Dili man ka gikapoy kas Ginoo. Unya lagi imbitarong kag birthday, dili ka kapuyon. Ay. Bisag kuan lagi, bisag gatrangkaso. Anto lagi ko lagi. Huway na ko kadyot. Pero simba man, lain lagi akong lawas nun, ay kung magsugot. Yan naman, every time nga naa ang pagpundok sa simbahan mga igsoon,
naningkamot ang yawa nga di malipay ang Ginoo. Pagdili nimo ibutang imong kaugalingon sa right place sa panahon sa panimbahon, niside ka sa yawa nga pasakitan ang Ginoo. O niya, ang Ginoo naglantaw nimo, i-bless ka, dili? Of course not! Pero kung imo ipakita sa Ginoo, bisag nisimba ka, way pamahaw, bahalag way pamahaw, nisimba ka, makita sa Ginoo, uy, akong anak, ang blessing. Prepare. Mo ni nakanindot na to. God will be the one to prepare. As long as mo-obey ta. Si Elijah, ni-obey ra gid siya sa Ginoo. Ang Ginoo mo nagpreparar sa cave, ang Ginoo mo nagpreparar sa raven, ang Ginoo mo nagpreparar sa brook, mga kaigsunan. And after that, ang Ginoo mo nagpreparar sa widow woman. And every person that will respond will be blessed. And respond pa na widow woman. Kasi ipadayon na to, ang anak niya namatay, nabuhi balik. Nalimad ka na panalangin na. So mo na mga kaigsunan, ang blessing sa Ginoo, nakapreparar na. Andam ba ta? Preparado ba sad ang atong kasing-kasing? So ayaw yun. Ayaw sugot nga mapildi ka. Believe in God so that success will come. Believe in the Lord. Amen? Alright? So, success begins when you believe in God. Sa kinabuhi, sa widow woman. Unsa may una natong gi-take up karon? Na? God sustained the widow woman to sustain the man of God. Mausa na ang sitwasyon nato karon. Gi-sustain mo sa Ginoo para ma-sustain ang man of God. Kay ang tinuod jud na kinabuhi sa pastor naa sa blessing nga ihatag sa Ginoo sa mga katawhan sa Ginoo. Mao nang nay tithes. Kay naa diha mukaon ang pastor. Naa diha mukaon ang pamilya sa pastor. Nga kung maunay mahitabo nga sistema mga kaigsunan, naa ang blessing sa Ginoo sa atong taliwala. It will be God that will sustain you. Ay mo siguro, grabe, pastor, ay, biskita mo iyang pakanon ba? Okay. Mo, sayop imong mentality. Sayop yun imong mentality. Because the reason why, gidiritso sa Ginoo namo, because you did not respond. Kaya sa masugod sa dili, buhion yun may sa pastor, buhion yun ang pastor sa Ginoo. No? Kaya niduman may sa mo duty. Every person that will respond to the call of God, iya gyud i-bless. Promise man na niya. Amen? So kung imo ra gyud ang i-maintain ang imong responsibility as a child of God, as a part of the body of Christ, tithes, offering, mission, imo nang gi faithfully do. O di ang Ginoo i-sustain ka. Amen? Pero kung nag-question ang imong unahuna o kasing-kasing, questionable sa ka sa atubangan sa Ginoo. The moment you believe in that system, that would be the beginning of your success. Ikaduha, nga lesson. Ang willingness sa widow to sustain the man of God. Ang iyang willingness, mga igsoon. Makita man diha sa willingness sa tao, makita diha ang pagtuo sa Ginoo. Kay ang nagmando nato Ginoo. Ang Ginoo nagmando nako nga kinahanglan magtuon jud ko, kinahanglan andamon gyud nako ang akong kaugalingon para tudluan mo. Mo na akong trabaho. Amen. Mo na akong trabaho. So I must do that. Bahala nagdugay ko makatug, it doesn't matter. Nga naman, that is my job. Mao na ang pinaka-grabing sakripisyo nga nahatagan ako sa akong kinabuhi, ang simbahan. Grabing pulaw ang akong nahatag para lang mapakaon ang mga karnero sa Ginoo. Mao ni pinaka-grabe nako nga investment sa akong kinabuhi. No? Kay bawg yun ako asawa, ana.
So, kamusad, nasad mo inyong duty? Do your best. Do your best. Never question why. Never give a sigh. Obey right away. Obey right away. Katapusan, the widow's blessings for sustaining the man of God. The result of her obedience. The result of her faith to the Lord. Praise God, mga igsoon. Laliman ka from a handful of meal. From a handful of meal. Wa gyud nahubas. Ang gisulti sa Bible, kaya ang kana sudlanan niya, dili na enough for a year to sustain. Ang sudlanan. Pero according sa Bible, walay hubas-hubas. Ang oil, walay hubas-hubas. Mura ba kung imo sudlanan sa oil o sa kalitro, inigyabon nimo sa oil, mapunog balik. Inikuha nimo sa harina, igtanaw nimo, punog gyapon. Grabe ang Ginoo mo bless, no? Amen. Now, kung atong una-una, mura man siya og kanang murag fantasy. Murag science fiction ba? Amen. Murag science fiction. Pero mga kaigsunan, gasunod-sunod ra na ang kanang mga Hollywood karon. Sa Bible, grabe science fiction. Pero tinuod din, dili ni science. Dili ni siya magic. Kung dili tinuod yun na nahitabo sa balay sa widow woman. Tinuod nga nahitabo, mga igsoon. And there is no impossible things for God. Everything is possible. Mao na kung believe lang kita sa Ginoo, mga igsoon, posible ang tanan. Amen? Now, are you blessed this morning? Amen. Do you have a problem sa imong kinabuhi? Now, there is a great work ahead of us. Lemang ka na, yuta kada barangay. Amen. Plus, atong building na to sa main and building every barangay para sa atong extension church. What a big work, mga igsoon, to do. From a handful of money in our hands. But the question is, can you let go of that handful of money in your hand? So that God will sustain you for the rest of your life. Okay? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you so much, O God, for blessing us with your message, checking our faith unto you. And we believe, dear Lord, na kung wala ni tuo si Elijah, wala ni tuo ang widow woman, walay kadaugan nga naangkon nila sa ilang kinabuhi. Grabe ang ilang sitwasyon kay walay uwan sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan. Apan tungod sa imong panalangin, wala nahubsi sa pagkaon ang widow woman because of her faith upon you. Lord, kung nahitabo na sa widow woman ug kang Elijah, we believe that it could also happen to us. Please, Lord, let your people believe in you. Let your people put their life in your hands because ikaw ra gyud, Lord, mo'y nakaibaw unsaon pagpalambo ang among kinabuhi. Help us to be obedient. Help us, Lord, to give our full trust and faith in you and you alone. Thank you, Lord, for this altar call. Please bless your people to come, to commit their life to you, Lord, to ask your help and forgiveness and guidance. Whatsoever need they have this morning, Lord, I commit them to you, that they would ask you earnestly this morning. This is for your glory. In Jesus' name. Now, it is your turn, mga kaigsunan. Grabe sa